mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Gandang gabi sa'yo. Anong pangalan mo? Johan. Actually, this is the second time around that I called. Yes, parang familiar yung boses mo. Ganon. Johan. Yes, remember Tita Kim, yung sinabi niya yung mga gamit niya, yung mga damit na ipaalala mo po na. Oo, so ano mo na, nabigay mo na, napabalik mo na. Actually, may bago na siyang apartment, then nandun na lahat ng mga gamit niya. Oh, sige. So ngayon, ano na naman problema mo? Yun na nga connected pa rin sa kanya. Siya na naman! Ngayon kasi kasi 1 year na kaming separated. Okay. Then ang problema ko kahit ngayon is, igugo ko ba yung reason ko or I just, rewind for my ex from the past. Kasi, ito kasi yung tanong ko Kasi, medyo brief lang dun sa storya nila dati, sa storya namin is, yung pinalit na sa akin before is wala na sila. Okay. So, parang may ex ka ngayon na nakikipagbalikan sa'yo, ganun ba? Parang ganun po, Tita Kim. Pero may present jowa ka ngayon. Wala, hindi ko siya jowa. Actually, nagkakaintindihan na kami na malapit na dun sa stage na magiging kami. So ano kayong dalawa? Knowing each other. Pero, parang may something na, meron na, we love each other. Pero ang problema kasi sa amin ngayon is, puro lang kami chat. Ayun lang. Tapos hiningi ko sa kanya yung time. Itong sa present ko, hiningi ko sa kanya yung time na puntahan niya naman ako, ganito, ganyan. Pero ang dami niyang reason out. Bakit? Busy daw sa work. So, parang sabi ko, bakit para mag 2 months na tayong hindi nagkikita? So, parang 2 months na kayo Ano yan? Ibig sabihin nasa isang lugar lang kayo, pero 2 months kayo hindi nagkikita? Malapit lang siya dito. Siguro mga 1 kilometro. Parang ganon. 1 kilometro lang? Yes, parang ganon yung... Isang kilometro lang, 2 buwan kang hindi kinikita, ganon. Pero siguro sa isang linggo, mga 5 or 4 to 5 times kami magka-chat, pero konting oras lang talaga. So I doubted na parang... So I just doubted dun sa feelings na talaga kung very pure ba talaga or any. Pero sometimes I feel it din naman na yung mga sinasabi niya is parang okay naman siya so far. Pero ang pinagtataka ko talaga, Tita Kim, is hindi niya ako napuntahan ng Christmas, hindi niya ako napuntahan ng New Year. True ba? Yun nga. Yes, oo. Parang yun ang sinasabi niya ako, mahal niya ako, ganito, ganyan. So parang ako nagdududa din naman. Tapos ang masakit lang doon, siya yung ine-expect kong tao na pupunta sa akin during the Christmas and the New Year. Pero hindi niya ako pinuntahan. Yung masakit lang doon, during the Christmas and New Year is nandun ako sa ex ko. Yung ex na ano sa akin, yung iniwan ako na pinagpalit ako. So nandun ako sa kanya. Parang alam mo yung parang nagda-doubt na ako sa feelings ko right now kung si present ba, pero hindi ko pa naman partner, pero malapit na kung porsigido talaga siya, or si ex na humihingi pa ng ilang chance kasi wala na siyang partner ibig mo sabihin, hindi pa kayo nitong present na to, pero parang meron na kayong mutual understanding. Ang problema mo nga lang sa kanya is hindi siya nagbibigay ng oras sa'yo kasi kahit nung Pasko at saka nung bagong taon, hindi man lang nag-effort na makita ka, ganon. Yes, opo. Tapos, ito pa, Tita. Ano yun? Excited, yar? Excited magkwento? Pero yun nga ilang beses na din kami nagkikita, tapos kung pumupunta siya din sa apartment, lagi may pasalubong. Yung very appreciated ko talaga yung pagmamahal niya. Pero
yung neto nga, yung parang kampante na siguro siya na mahal ko siya, doon na siya hindi nagpapakita. So parang I just doubt dun sa feelings sa kung totoo ba naman. Sabi lagi pag sinachat ko, kailan mo ako pupunta? Kailan tayo magkikita? Ako na lang kaya pupunta dyan. Sabi niya, lagi akong busy ganito, ganyan. Tapos sabi niya, pag may motor na lang ako, tsaka pupunta dyan, bibisitahin ko. Sabi ko, no need na. So sabi ko, okay lang naman sa akin kung kailan. Basta gusto ko mangyari kahit once a week, okay lang naman. Pero parang alam mo yun, pero parang wala pa rin naman talaga siyang effort. So to make this long story short, ang problema mo is, yun nga, meron kang kainlaban ngayon, hindi po pa naman talaga jowa, pero may mutual understanding kayo. Ang problema mo, hindi ka nabibigyan ng oras. At ngayon, parang nafo-fall ka na naman doon sa ex mo, kasi yung ex mo, nagpaparamdam na naman ulit, kasi break na sila ng jowa mo, tama? Yes. Tapos, yun nga, Tita Kim, na nagmamakaawa tong si ex. Nagmamakaawa si ex mo na ano? Nababalikan ko daw siya na kami na lang ulit. Tapos, open pa rin kasi siya dito sa bahay. Kasi nga may access. Kaya tinanggal ko na tinanggal ko na yung pinalitan ko na ng lock or whatsoever. Nagugulat na lang ako na nandyan siya, na kakatok na ano yun, kawatan, gano'n? Nilak mo lahat, nagugulat ka na lang, nandiyan na kawatan yan. So ngayon, teka lang, ito na. So nag-gets na namin kung ano. So ano ang tanong mo ngayon sa akin? Bibigyan ko pa talaga ng time or chances itong prison ko, or ibibigay ko din ba yung oras ko. Pero yung oras na kasi wala or dun sa ex ko na parang nagsisisi nga, pero wala talagang akong assurance kasi kilala ko na siya di ba? Then, right now, wala na siyang, nakikita ko naman yung mga pagbabago niya. Eto, sorry, Tita Kim, si EXO kasi, every week kumakain kami sa labas, somewhere na malapit ng dito. Ayan, sabi niya, actually, date pa ngayon tawagan namin. So, ibig sabihin, habang may ka-mutual understanding ka, kinakain mo sa labas, kinakain talaga, pangit, ano ba yan? Kakainan. Kumakain kayo sa labas, ganon, weekly. So, parang meron pa rin kayo mutual understanding ng ex mo habang may ka-mutual understanding ka ngayon na iba. Ganon ba yorn? Yes, pero itong ex ko kasi ngayon is meron din siyang ka-MU. Ang pinupush ko nga siya doon na parang go mo na yan, parang at least, di ba, parang wala na kasi akong feelings for him. Yung awa kasi is nandun kasi tapos I give him time, nakakain sa labas ganito ganyan kasi kailangan niya ng kausap ganito ganyan. So hindi ko na mina-mind yung feelings namin before kasi wala na I just entertain a new one. So ibig mo sabihin wala ka naman na feelings doon sa ex mo. Talagang sinasamahan mo lang siya kasi naaawa ka sa kanya, parang ganon. Yes, oo. Kaso lang kasi may time na parang nagda-doubt ako on my thoughts na parang paano kaya kung bibigyan ko to ng chance? Kasi nakikita ko naman yung pagbabago niya. Pero minsan, kinokontak ko yung sarili ko, hindi, baka maulit na naman yung nangyari kasi nga cheater siya, ganito, ganyan. So, sabi ko, parang yun nga na point na parang may time talaga na yung awa is nandun over the pagmamahal kasi ang dami na namin pinagdaanan kasi itong si new one is hindi talaga siya nag-effort sa oras na hinihingi ko. Actually, dito kayo ang sinasabi pa nga nitong prison ko is okay na makipaglandian ka sa iba, ang importante ako lang yung mahal mo. Parang gano'n, nashock ako. Ewan ko sa inyo. Oo, so siguro ito na lang, no, para ma-entertain pa natin yung ibang mga tumatawag. Johan, siguro doon sa ex mo na lang, naintindihan ko naman yung point mo doon. Sabi mo nga naman talaga, wala ka naman talaga ng feeling sa kanya. Di wow, di yun ang paniniwalaan natin, wala ka talagang feeling sa kanya. At saka, kung talagang ini-entertain mo lang siya sa ngayon as a friend, at kaya mo naman talagang tiisin yun as a friend, di go, push. Pero dito lang tayo mag-focus sa present mo. Kasi pangit din naman yung dahil hindi ka nabibigyan ng oras ng present mo, babalikan mo na yung ex mo agad-agad, ganon. Hindi rin naman pwede yon, hindi rin naman marapat yon. Tama naman yung sinabi mo na ex mo na siya at ayaw mo nang bumalik doon sa panloloko niya. Tama talaga yon. 'Di ba? So hindi mo na kinakailangan balikan yung ex mo. But at the same time, hindi mo rin naman siguro kinakailangan na
magtodo bigay dyan sa present mo, 'di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo na kapag kayo ay parang papunta parang sa isang new relationship, wag niyo munang ibigay todo kasi baka kakabigay todo nyo, yun pala is hindi naman bigay todo yung partner ninyo sa inyo o kaya naman kayo lang palang nakakaintindi na mahal nyo siya, yung pala siya, iba yung pagkakaintindi niya ng salitang mahal, 'di ba? So, I think kailangan nyo lang magkasundo in the middle kasi hindi ko rin alam kung ano yung usapan ninyo eh. Kasi para sa akin, kung mahal mo yung isang tao, tapos okay lang na makipaglandian siya sa ibang tao, parang, parang hindi ko makita yung logic, bakit ganon? Baka kasi, hindi naman sa pinapa-overthink kita, pero baka kaya hinahayaan ka lang niya makipaglandian sa iba, kasi baka kahit siya, nakikipaglandian din sa iba. Diba? May mga ganon kasi. Diba? Yung parang, teka lang, ako muna. Diba? Diba? Kasi baka kaya hinahayaan ka lang niyang makipaglandian sa iba kahit na may mutual understanding kayo kasi ginagawa niya rin yun. Diba? Para wala ka masabi sa kanya kasi ginagawa mo rin. Ganun ba? Parang gaslighting ba? Manipulative in a sense. 'Di ba? Pero ako naman para sa iyo Johan parang you're getting older na kasi. It's time for you to settle for a person or to a person na talagang itatrato ka talaga ng maayos at bibigyan ka ng tamang pagmamahal at tamang oras. Kapag hindi mo binibitawan yung mga maling tao, hindi talaga makakaabot yung mga tamang tao sa buhay mo, 'di ba? Katulad niyan yung ex mo, maling tao kasi ilang beses ka na niloko. Ito namang present mo, maling tao rin. Masasabi ko na maling tao kasi sinasabi mahal ka pero okay lang na makipaglandian kayo sa kung sino-sino. Parang hindi naman tama yon, di ba? So parang you're just wasting your time on people na hindi ka naman kayang seryosohin. Well, I think you just need or you deserve someone better and I hope na makilala mo yung someone better na yon by letting go of the wrong people in your life. Gets mo ba yon? Kasi kahit saan tayo magpunta sa ex mo o sa present mo, may problema eh. 'Di ba? May problema sa ex mo, may problema sa present mo. Hindi naman kailangan problematic ang relasyon. Pwede namang maging mapayapa ang relasyon natin kung gugustuhin natin, 'di ba? So kung ako sa iyo, bitawan mo yung ex mo kasi ex mo na nga yan na paulit-ulit ka nang niloko at pangalawa, wag mo ring ibigay todo yung pagmamahal mo at oras mo at umasa dito sa tao na hindi ka naman niya pinapaasa sa pagmamahal mo sa kanya. 'Di ba? So siguro hindi sila yung tamang tao kasi ako naniniwala na yung tamang tao kayang magbigay ng priority sa iyo. Yung tamang tao kayang magbigay ng oras sa iyo. Yung tamang tao kaya kang panindigan. Yung tamang tao kaya kang pagfokusan. Yung tamang tao hindi ka itatrato ng ganyan. So ibig sabihin nasa maling tao ka, ganun lang 'yon. 'Di ba? So maybe, Johan, sila lang yung mga available na mga tao, pero hindi ibig sabihin na dahil sila lang yung nandiyan, sila lang yung available, ay sila na yon. If you will settle for less, talagang hindi mo ma-experience yung best. But if you will let go of the less, for sure, there will be space for the best. Okay? So, kaya hindi ko masyadong inaano kaya hindi ko pa sinasagot o hindi pa naging officially kami netong present ko kasi gina-guard ko din naman yung heart ko kasi nga etong nangyari nga sa amin itong isa. So, ayoko na makulit. So, tama. I just doubt my feelings right now. Yes, grabe, marami ka na talaga natututunan. Oo. Natutuwa naman ako sa iyo, Johan, o 'di ba? So ang laki na ng improvement mo. Actually yung mga credit cards namin, yung mga binabayaran namin is na-settled niya naman na. Wow. Yun nga lang ang masakit doon during the time na nawala sila nung iniwan din siya sa ere nung isa. Doon ako naawa sa lahat ng kwento niya na parang bumalik sa kanya lahat, ganon. Oo, bumalik sa kanya na parang sa darkness ng buhay niya is ako lang yung nandun. Aww. Ang sabi na kung pwede nga lang daw i-rewind. Ay, walang ganon sa totoong buhay. Yun nga sabi ko, wala na. So, find your happiness, find someone that's better. Yes! Oo naman. Meron sa akin. Pero yes, mamamahalin ka niya, pero hindi yun mapapantay ng pagmamahal ko sa'yo kasi sa lahat ng ginawa mo sa akin, never kong binalik sa'yo yun na
nanloko din ako or gumanti ako. Parang minsan gusto ko na nga tumawa kasi nakarma ka na, pero hindi ko nagawa eh. Hindi ko kayang gawin kasi mas naaawa ako sa'yo. Yun yung sinabi ko sa kanya. Doon siya nagsisi sa lahat ng sinabi ko sa kanya na walang masigit sa akin kasi ako lang yung Aww. Ayan na. Naputol ka na, Johan. Kasi 5 minutes lang talaga yung mga calls natin dito. So, anyway, thank you, Johan. Masaya kami na narinig namin yung kwento mo. Kasi nung unang ko tumawag yan dito si Johan, parang ligaw na pusa pa talaga siya. Charot. Marami siyang mga problema talaga. So, ngayon parang medyo lighter na yung mode talaga. Yung mood niya. At saka parang mas nakakapag-isip na siya na matino. Yan ang napapala na makakanood ng mga videos. O diba, lumiliwanag ang buhay, ganon. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.